Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 11 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Pagkagising nila kinaumagahan, ipinagpatuloy ni na Arthur at Tessia ang kanilang paglalakbay papalalim sa makapal at di pamilyar na kabubatan. Wala silang malinaw na batayan ng oras maliban sa pagbabago ng liwanag at kanilang pagod, kaya't unti-unting naging malabo ang bilang ng mga araw na lumilipas. Habang ang kapaligiran ay lalo pang nagiging ligaw at hindi makilala, patuloy pa rin silang sumusulong. Si Tessia, na ngayon nakabangon mula sa una niyang takot at pagkadesperado, ay tila nahihirapan naman ngayong makitungo kay Arthur. Kapansin-pansin ang pagiging alanganin niya sa bawat pag-uusap, at malinaw kay Arthur na hindi alam ni Tessia kung paano siya kakausapin. Sa kabila ng katahimikan, magkasama pa rin silang humaharap sa bawat araw. Para kay Arthur, hindi lang pagod ang kanyang pasan, pati na rin ang bigat ng pag-aalala sa kanyang pamilya at ang kagustuhang makabalik agad sa tahanan. Ngunit higit pa sa emosyonal na hirap, mas matindi ang pisikal na kirot na unti-unting nagpapabigat ng kanilang paglalakbay. Walang babalang dumadapo ang matitinding sakit mula sa kanyang manacor, na halos ikayuko at ikahina ng kanyang katawan. Isang araw, napansin ni Tessia si Arthur na halos mapaluhod sa sakit, at agad siyang nagtanong kung ayos lang ito. Pilit na ngumiti si Arthur at sinabing ayos lang siya, kahit halatang hindi. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila, muli na namang sumakit ang dibdib ni Arthur. Kinaumagahan, napansin ni Tessia ang kakaibang aura mula kay Arthur, ngunit ngumiti lang ito at patuloy na ikinubli ang nararamdaman. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at minsang nakatagpo sila ng mga lobo. Mabilis na kumilos si Arthur, hinugot ang kanyang dagger at inihagis ito sa isang puno upang takutin ang mga hayop na agad ding umatras. Ngunit hindi kayang takpan ng maliliit na tagumpay ang patuloy na lumalalang sakit. Sa susunod na pag-atake ng sakit, nagtago si Arthur sa likod ng puno upang hindi ito makita ni Tessia. Mula sa kanyang taguan, pinanood niya si Tessia at muling pinag-isipan kung dapat na ba niyang sabihin ang totoo. Ngunit sa huli, pinili niyang manahimik upang hindi na ito mag-alala pa. Sa kabila ng lahat, may mga simpleng kilos na nagpapakitang unti-unti na silang nagkakagaanan ng loob. Isang gabi, marahang tinakpan ni Tessia ng kumot ang natutulog na si Arthur. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nakikilala ni Tessia ang paligid, mga palatandaang papalapit na sila sa kanyang tahanan. Gayunpaman, bumagal ang kanilang lakad, dahil hindi na kinakaya ng katawan ni Tessia ang tuloy-tuloy na paglalakad. Si Arthur naman, sa kabila ng sariling sakit, ay kinaya pang buhatin ang mga gamit ni Tessia upang maibsan ang bigat sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagtatago, napansin pa rin ni Tessia ang pananakit ni Arthur, dahilan upang siya ay mabigla at mas lalong mag-alala. Habang mas tumatagal ang kanilang pagsasama, unti-unti rin silang naging komportable sa isa't isa. Isang araw, nahiyang lumapit si Tessia at mahina, ngunit taimtim na nagtanong kung maaari na ba siyang tumawag kay Arthur ng Art, gaya ng tawag dito ng kanyang pamilya. Nagulat man, tinugon ito ni Arthur ng may biro at kunwaring paggalang, tila pino at matanda ang pagkakabanggit. Napailing na lang si Tessia at tinawag siyang parang matandang nagsasalita. Sumagot naman si Arthur ng pabirong pang-aasar tungkol kay Tessia na hindi makaihi mag-isa nang wala siya. Sa inis, hinila ni Tessia ang pisngi ni Arthur at sinabihan siyang tumigil, pero bigla siyang napalingon sa isang punong may kumikislap na letrang A. Namangha siya at agad na naglakad palapit dito at sinabing may nakita siya. Si Arthur, na sanay na sa hitsura ng kagubatan, ay nagbiro na puro puno, lumot at hamog lang naman ang nakikita niya, ngunit si Tessia ay sigurado, palatandaan iyon. Habang nagpapatuloy sila, mas naging masaya at magaan ang kanilang mga araw, sabay silang kumakain, nagpapahinga at nagtatawanan. Sa kabila ng agwat nila sa isipan at karanasan, ramdam ni Arthur na mas naging malapit sila sa isa't isa. Sa huli, ginamit ni Tessia ang kanyang mana sa mga puno upang hanapin ang daan pauwi. At sa wakas, isa sa mga puno ang kumislap ng matindi. Nagulat si Arthur nang makita ang saya sa mukha ni Tessia. "Tessia?" tanong niya. Litong-lito sa biglaang emosyon nito.
Nandito na tayo, sagot ni Tesha ng may ngiti. Ipinatong niya ang kamay sa kumikislap na puno at may portal o daanang nabuksan mula rito. Tumalikod siya, ngumiti kay Arthur at nagsabing, halika na, Art. Puno ng galak, pag-asa, at ang kapanatagan ng wakas ng kanilang paglalakbay. At dito nagtatapos ang chapter 19 ng The Beginning After the End. May sumusunod pa ba? Mag-comment na below at maraming salamat.